Amen. God is good. And all the time, praise God. Isang malakas na palakpak para sa Panginoon, mga kapatid. Ayan, muli salamat sa Panginoon at tayo po ay narito, no? Sama-sama tayo dito sa ating bahay-sambahan upang mag-awitan at makinig ng salita ng Panginoon. At salamat sa Panginoon sa magandang panahon, no? Kahapon grabe yung ulan. Sobrang buhos na buhos. Yung bubong po namin dun sa bahay, diretso bubong na. May yelo ka mo. Napansin niyo ba? Hindi niyo napansin? May yelong maliliit. Ang ingay sa bubong. Kaya grabe yung panahon kahapon. Sobrang lakas ng ulan, ng hangin. Pero ngayon, ang ganda ng panahon. At salamat sa Panginoon dahil dyan. At syempre, salamat sa Panginoon dahil bumangon tayo kaninang umaga, no? Bumangon tayo na may lakas. Bumangon tayo na kayang kaharapin ang bagong umaga. At tayo ay may bagong pag-asa na nagmula sa Panginoon. Amen? Ayan. So, salamat sa Panginoon dahil napakabuti niya palagi. And all throughout the week, no, na-survive natin ang lahat ng ating pangangailangan, ang lahat ng ating mga pakikibaka sa ating mga problema. At dito nga tutungo ang ating pag-uusapan sa araw na ito, no? Ang topic po, ang pinaka-title ng ating topic sa araw na ito is Finding Strength in Silent Battles. Sa Tagalog, paghahanap ng kalakasan sa mga laban natin, no? Laban natin, mga sariling laban natin. Kasi lahat naman tayo may kanya-kanyang laban na kinakaharap. Iba-iba yung problema natin, iba-iba yung mga factors ng buhay natin na nagkukos nito, no? Iba-iba ang ating mga struggle sa ating mga buhay. But in all of it, ang pinaka-common denominator is yung pinagmumulan ng ating kalakasan, lalo tayo yung mga Kristiyano. Amen? No, tayo ay may iisang source ng kalakasan at yan ang Panginoon. No? Ang Panginoon ang siyang nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa, sa bawat oras na tayo ay blessed, sa bawat oras na tayo ay nahihirapan. No? Lahat ng mga pagkakataon kasama natin ang Panginoon. Now, finding strength in silent battles, yung mga problema na tayo lang yung nakakaalam, no? Yung mga problema na kinakaharap natin at sinusubukan nating iresolba sa pamamagitan ng ating sariling kalakasan na nagkukos upang tayo ay magkaroon ng kalungkutan, nagkukos na tayo ay magkaroon ng kahirapan na hindi natin pinapaalam sa iba. At ganito nga yung mababasa natin sa Psalms 42 verse 11, no? Dito isinulat ni Haring David ang kanyang nararamdaman sa pagkakataon na ito sa awit kapitulo sa Psalms 42 verse 11. Ito po ay Magandang Balita Biblia version. Sabi niya dito, "Bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako'y may tiwala. Siyang aking aasahan. Magpupuri akong muli. Pupurihing walang humpay. Ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan." Ayan. Sa unang part ng bersikulo na ito, tinatanong niya ang kanyang sarili, bakit siya nalulungkot? No? Bakit siya nagdaramdam? Kasama niya ang Panginoon. So, lahat talaga tayo, even King David, even the prophets, even the disciples of Jesus, nagkakaroon ng mga ganitong pagkakataon. Tayo ay nagkakaroon ng mga panahon na tayo ay nahihirapan, panahon na tayo ay nalulungkot, panahon na tayo ay may mga struggles na hindi natin basta-basta nakakaharap, no? Hindi natin ipinapaalam din naman sa iba. And going back to our previous topics, no? Sa mga nakaraang topic natin, napag-usapan natin yung we are more focused on knowing Jesus, no? Kung ano yung ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin, no? Yung kailangan nating gawin ng pagtanggap sa Panginoong Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, ang ating pagsunod sa kanyang mga utos na bilang prutas ng kanyang pagliligtas sa atin, no? Sa kanyang awa at salvation for us, no? And we are able to love. Last week
no? Kaya tayo nakakapagmahal dahil minahal tayo o minamahal tayo ng Panginoon. Yung pagsinta ng Panginoon na ibinibigay niya sa atin ay overflowing. Kaya itong pagmamahal na ito at pagsinta na ito, kailangan nating ibahagi sa ibang mga tao rin naman, no? Ito ang mga prutas ng Espiritu na ibinibigay ng Panginoon. Ngayon, sa ating buhay bilang mga Kristiyano, kung tinanggap mo na ang Panginoon bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, no? At patuloy mo nang tinatahak ang iyong buhay bilang Kristiyano, Christian life na, no? Yung journey mo bilang Kristiyano, marami kang mga pagdadaanan. At yung mga pagdadaanan mo, kapatid, ay hindi lamang puro victory, no? Hindi lamang laging panalo ang iyong pagdadaanan bilang Kristiyano. Marami kang pagdadaanan na maaring mahirap, no? Maaring maging stagnant ka. Maaring ikaw ay mawalan ng gana. No? Sa una, apoy na apoy ka, 'di ba? Kapag binuksan mo yung kalan na bagong kabit yung gasol, gaano kalakas yung apoy niyan? Sobrang lakas, 'di ba? No? Na magugulat ka nga kapag binigla mong buksan na punong-puno pa ng gasol 'yon. No? Ngunit kapag medyo naubos na yung laman ng gasol mo, anong nangyayari? Ano nangyayari? Pag binuksan mo, tuk, no? Nagtitrigger na lang, tuk. Umaapoy pero hindi nagtatagal, no? Parang ganun din Meron tayong ganyang phase sa ating buhay bilang mga Kristiyano, mga kapatid. Sa unang kabit natin sa Panginoon, sa unang pagkabit natin sa puno ng Panginoon, no? Energetic tayo, no? Puno tayo ng apoy, puno tayo ng kalakasan na nagmumula sa Panginoon. Ngunit as you go through with all the challenges in life, no, bilang Kristiyano, unti-unti ring nauubos yung gas natin. So kailangan, ultimately, lagi dapat tayong konektado sa Panginoon. Amen? Lagi dapat tayong konektado sa presensya ng Panginoon. Dapat yung personal relationship natin sa Panginoon, even when we are not in this place, sa ating bahay-sambahan, kailangan konektado tayo sa Panginoon sa bawat araw ng buong linggo. No? One way or another, dapat kasama natin ang Panginoon sa ating trabaho, sa ating bahay, sa ating paaralan, no? Sa ating mga pinapasyalan, sa ating mga pagkaibigan, pakikisalamuha sa ibang tao, kasama dapat natin ang Panginoon. Dahil kapag ikaw bilang Kristiyano ay nawala o may sumingaw doon sa gasol mo, no? May sumingaw, unti-unting naubos yung gas, hindi mo ginagamit yung apoy, pagbukas mo niyan, wala na. O maaari nga sumabog pa, no? Kapag kumalat na yung gasol. So, kailangan nating tandaan na dapat bilang mga Kristiyano, kailangan lagi tayong nakakabit sa Panginoon. Because when we separate ourselves from God, we will struggle more, no? Mas lalo tayong mahihirapan at mas lalo tayong unti-unting mahihiwalay palalo sa Panginoon. Again, hindi laging victory, hindi laging panalo ang buhay, no? Madalas may mga pagkakataon din naman na meron tayong mga kahirapan na nararanasan, no? Nag-worship tayo every Sunday. Ngumingiti tayo sa mga tao na kasama natin. At sasabihin natin okay lang tayo. But deep down, no? Inside our hearts, no? And our minds, talagang meron tayong struggle. Meron tayong nilalabanan, no? Meron tayong doubt, meron tayong anxiety, at meron tayong mga emotional struggles, no? At meron ding mga pagkakataon na talagang nahihirapan tayong i-continue ang ating journey bilang Kristiyano. Ito po yung mga silent battles, no? Ito po yung mga struggles na hindi natin basta-basta ipinapaalam sa ibang tao. Ipinapakita natin sa iba na tayo ay okay lang, no? Ipinapakita natin sa iba na wala tayong problema,
But then again, lahat tayo ay may problema. Tanungin ko ulit kayo, no? Sino bang walang problema? No? Taas mo nga kamay mo kung wala kang problema. Lahat tayo may problema. Kahit bata, may problema, no? Kahit baby, may problema. Lahat tayo ay may problema at iba-iba ang problema natin. Walang tao na may kaparehas na problema sa iba. Maaring medyo kaparehas pero not entirely. Kasi lahat tayo ay unique, no? Lahat tayo ay may kanya-kanya din namang daan na tinatahak ayon sa kalooban at plano ng Panginoon, no? So, mga kapatid, lahat tayo ay nag-i-struggle. Lahat tayo ay nakakaranas nito. Kung ikaw ay nakakaranas ng problema at the moment, normal 'yan, kapatid, no? Bilang Kristiyano, hindi nangangahulugan na ang buhay mo ay magiging smooth, no? Smooth sailing, imposible na ganyan ang buhay. But if you are Christian, no, at ang Panginoon ay kasama mo, yung problema nararanasan mo, oo, pero mas kinakaya mo dahil kasama mo ang Panginoon. And we continue to do our best, no, to praise and obey God kahit na ito ay may pagkakataon na mahirap, no? Kahit na mahirap bumangon sa umaga ng Sunday, no? Patuloy kang babangon at tutungo upang magpuri sa Panginoon even when we are struggling, even when we are fighting our silent battles. Patuloy tayo na magpupuri sa Panginoon. Kahit na may mga pagkakataon na yung prayers mo ay parang hindi nasasagot, no? Magpatuloy ka. Magpatuloy kang sumunod sa Panginoon at magpatuloy kang manalangin sa iyong mga pinapanalangin, no? Kung ang pinapanalangin mo ay yung tao na mapalapit na siya sa Panginoon, magpatuloy ka, no? At ipakita mo yung buhay na ibinibigay sa iyo ng Panginoon bilang ikaw ay isang Kristiyano. Kung yung prayers mo ay isang bagay na talagang kailangan mo, ipagkakaloob yan ng Panginoon ayon sa tama, no, and perfect time para yung panahon na handa ka na ring tanggapin ito, no? Minsan kasi yung prayers natin hindi pa tayo ready na tanggapin ito. Ayan. So, going back sa ating key verse, no, sa Psalms 42 verse 11, lahat tayo ay nakakaranas ng kalungkutan, ng kahinaan at ng pagdaramdam, no? Sabi nga muli ni King David sa Psalms 42 verse 11, bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Ito, sa Diyos ako'y may tiwala, siyang aking aasahan. Magpupuri akong muli, pupurihing walang humpay, ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan, no? Ayan. Kung titingnan natin muli dito, hindi bilang hari si David, no? Iisipin natin yung struggles niya ay pakikibaka sa mga tao na maaaring magnais na sakupin ang Israel, no? Yung mga struggles na bilang hari, syempre kailangan niyang maging responsable sa mga nasasakupan niya, no? Bilang hari, kailangan i-maintain niya yung order, no? Ngunit dito, hindi ito ang struggle ni David. No, maliban doon, nag-i-struggle din siya personally. He is fighting something within him, no? And ito, mga kapatid, ay yung spiritual battle, no? Spiritual battle that is happening in the background, no? Kung naalala niyo po yung buhay ni Job, no? Naalala ba natin? Sino si Job? Si Job po ay isa sa mga tao na nasusulat sa Biblia. At siya ay isa sa mga Kristiyano, isa sa mga sumusunod sa Panginoon na talagang nag-struggle, no? Matinding problema at dagok sa buhay ang kanyang naranasan. And in the background, merong spiritual situation na nangyayari. May pag-uusap sa Panginoon at kanino? Kay Satanas, no? May pag-uusap sila na nangyayari sa background. So may mga ganitong pagkakataon talaga even when you are obeying faithfully, no?
kahit na ikaw ay nagsisimba linggo-linggo, nagbabasa ng Biblia, nagpe-pray araw-araw, you will struggle, no? May ganitong mga pagkakataon talaga. And God is allowing it, no? Because it gives us strength, no? Nagbibigay ito ng kalakasan sa ating buhay, and sometimes, yung mga problema naman na nararanasan natin, consequence din naman ng mga choices natin sa buhay, no? Hindi natin dapat basta sisihin ng Panginoon, Lord, bakit mo inaalaw yung ganitong problema? Dahil naman sa personal choice mo, kaya nangyari yan. So, you have to continue serving God regardless, no? So, yan. Ngayon, ang pinakapag-uusapan natin mga kapatid is habang tayo ay nagkakaroon ng ganitong mga struggle sa ating buhay, mga problema, mga silent battles, paano tayo o saan tayo hahanap ng kalakasan, no? Yun ang pag-usapan natin, kung saan tayo huhugot ng kalakasan. At paano natin maibabahagi ang kalakasan na ito sa ibang tao, at kung papaano natin i-introduce ang kalakasan na ito upang magpatuloy din naman ang iba na nakikita nating nahihirapan sa kanilang mga journey bilang Kristiyano. Ayan. So ipikit muna natin ang ating mga mata at hingi tayo ng patuloy na guidance sa Panginoon. Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon muli sa pagkakataon na patuloy mong ibinibigay upang kami ay makapakinig ng iyong magandang salita. Nawa Panginoon, ang mga salita na itong maririnig namin Panginoon ay mamutawi po sa aming mga puso at isipan na siyang mag-udyok sa amin upang patuloy na mag-rely sa iyo, maging dependent sa iyo Panginoon bilang source po ng aming kalakasan. At ang kalakasan na ito, Panginoon, ay patuloy namin na magamit upang mamuhay kami, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, masunod namin ang lahat ng iyong mga kautusan, at ang presensya mo, Panginoon, ay mamahay po sa aming mga puso at isipan, at bilang tao, Panginoon, na sumusunod, bilang Kristiyano na narito sa mundong ito, matulungan po ng kalakasan na ito upang maibahagi po sa iba't ibang mga tao na nangangailangan na maalaman ang iyong kabutihan at pagmamahal sa kanila, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil kasama ka namin sa lahat ng aming mga laban. Kahit po sa mga laban na kami lamang ay nakakaalam, Panginoon, kasama ka namin. Maraming salamat, Panginoon. Muli, ito lang po ang aming samot dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Ayan. So sa unang punto, mga kapatid, we have the hidden struggles of a Christian life, no? Yung mga natatago na struggle natin bilang mga Kristiyano. Sabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 8 to 9, isinulat ito ni Apostle Paul, no? Para sa mga taga-Korinto. Sabi dito, kabi-kabila ang pagpapahirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig. Kung minsay nababagabag, ngunit hindi kami mawawalan ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi pinababayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi lubusang nailulugmok. Ayan. So, bilang Kristiyano, mga kapatid, talagang matindi yung experience nila dito, no? Noong panahon nila, talagang inuusig ang mga Kristiyano. Even today, actually, inuusig ang mga Kristiyano o yung mga tao na may relihiyon. May mga tao na may relihiyon in general sa ibang mga lugar, no? Sa ibang mga lugar, at syempre kasama doon ang mga Kristiyano. Inuusig at pinapahirapan. Wala silang freedom to choose, no, kung sino ang kanilang sasambahin. For example, sa North Korea, no? Talagang kailangan ng sambahin nila yung presidente nila, no? Dahil ganoon ang batas sa kanilang lugar. Ngunit sa atin, sa Pilipinas, talagang sobrang swerte natin, no? We are lucky as a Christian to live in the Philippines. Kasi ang buhay natin dito bilang mga Kristiyano, hindi tayo sobrang pinagbabawalan sa ating mga pananampalataya, no?
So sa ibang mga lugar pa, lalo na sa mga Muslim countries, no, talagang pahirapan din ang pagkakaroon ng pananampalataya doon. But unti-unti rin naman yan nade-develop sa awa ng Panginoon. Ngunit, hindi natin maikakaila na tayo bilang mga Kristiyano, makakaranas tayo ng mga ganitong problema. Na makakaranas tayo ng mga kahirapan sa ating mga buhay. No? Ito po ay paalala sa mga tao, sa mga Kristiyano na maaaring bagong tanggap ka lang. No? Tinanggap mo ang Panginoon bilang iyong Panginoon at tagapagligtas recently. No? This is not a warning, no? Ngunit ito ay paalala na hindi nga smooth sailing ang buhay bilang Kristiyano. Lahat tayo ay magi-struggle sa iba't ibang paraan. And bakit ba tayo nagi-struggle in the first place, no? Bakit ba tayo nagkakaroon ng ganitong mga problema? Unang-una dyan, mga kapatid, ay nabubuhay tayo sa mundo na puno ng kasamaan, no? Ang mundo ay puno ng problema. Ang mundo ay puno ng mga bagay na humahatak sa atin upang tayo ay gumawa ng kasalanan sa Panginoon. Ang mundo ay humahatak sa atin upang tayo ay malayo sa Panginoon. Kung natatandaan natin, yung dalawang daanan, no? Merong daanan na malawak at marami ang nakakadaan. At meron ding daan na makipot at kaunti lamang ang nakakadaan. No? Yung daan na malawak at marami ang nakakadaan, mga kapatid, ito ay ang daan patungo sa kalayawan sa mga makamundong bagay. Ngunit ang daan na makipot ay patungo sa buhay na walang hanggan. Patungo sa buhay na kasama ang Panginoon. And when we travel through the life, no, sa buhay na makamundo, maaari tayo makaranas ng iba't ibang mga problema. Ngunit, kung talagang dito ka na, 100% ka na sa mga makamundong bagay, magtataka ka sa ibang tao no? Magtataka ka sa ibang tao, puno na ng kalokohan yung buhay nila, puno na ng pagkokorap yung mga buhay nila, parang enjoy na enjoy pa sila at ang saya-saya ng buhay nila. No? Samantalang yung mga Kristiyano na nag-i-struggle upang patuloy na maging faithful sa Panginoon, patuloy na mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon, sumusunod sa kautusan ng Panginoon, ang daming dagok sa buhay. No? Tandaan natin, mga kapatid, si Satanas at ang kanyang mga alagad, kapag ang isang tao ay namumuhay na sa mundo at sa mga makamundong bagay, hindi na nila kailangang hatakin yan. Hindi na nila kailangang pahirapan yan. Hindi na nila kailangang bigyan ng atensyon yan. No? Dahil kanila na yan 100% na yan sa makamundo Ando na sila sa malawak na daan, mga kapatid. Ngunit yung mga tao, yung mga Kristiyano na tumatahak doon sa makipot at maliit na daan na kaunti ang nakakadaan, doon sila. No? Nandoon ang mga alagad ni Satanas na humahatak sa atin upang tayo ay bumaling, no? Upang tayo ay mag-backslide, upang tayo ay makaranas ng iba't ibang mga pag-uusig at mga problema, no? Huwag nating hayaan na tayo ay mahatak ng tuluyan even when we are struggling, no? Even when we are weak. Dapat nating tandaan, mga kapatid, na ang kalakasan, na ang kahinaan, sa gitna ng ating kahinaan, malakas ang Panginoon. No? His strength is made perfect for weakness. Ayan. So lahat tayo again ay nakakaranas ng problema. Even the prophets, no? Isa sa mga kilalang propeta, mga kapatid, na nakakaranas ng matinding problema, matinding depression, no? Let's say depression. Usong-uso yan ngayon, no? Marami ang nakakaranas ng depression. Amen?
marami ang nakakaranas ng depression in sa iba't ibang mga paraan, no? Kasi hindi lang natin mapapasok sa isang bilog yung iba-ibang paraan kung bakit ka nadidepress. There are a lot of factors, no? Ngunit, yung reality nito, mga kapatid, lahat tayo ay makakaranas at makakaranas nito. Lahat tayo ay magi-struggle dito, no? Even the prophets in the past, no? Kung titignan natin si Jeremiah, mga kapatid, ay kilala bilang isang iyakin na propeta, no? Alam niyo ba 'yon? Si Jeremiah. Si Jeremiah, ang dami niyang mga magagandang nasulat. At isa sa mga talagang mostly quoted na isinulat ni Jeremiah sa kanyang libro ay yung Jeremiah 29:11. No, ano yung Jeremiah 29:11? For I know the plans I have for you, di ba? Says the Lord. Alam natin yan, amen? Lahat tayo kilala natin si Jeremiah dahil dyan sa sulat na iyan. Talagang bawat scroll mo sa Facebook, makikita mo yan eh. No? Talagang lahat tayo kilala natin si Jeremiah. Ngunit kilala ba natin si Jeremiah na isang iyakin na propeta? Hindi agad-agad, no? Unless talagang binasa mo. Dahil si Jeremiah, mga kapatid, na-experience niyang intense loneliness. Talagang matinding loneliness ang kanyang naranasan. Matinding rejection mula sa mga tao, lalo na sa mga Israelita, at overwhelming insecurity, no? At maliban pa doon, talagang kinukutya siya at tinatanggihan ng mga tao na dapat niyang sabihan ng hula na nagmula sa Panginoon. Minamaltrato pa siya in a way, no? Talagang matindi ang paghihirap na naranasan ni Jeremiah, no? Kung titingnan natin sa Jeremiah 20:18, sinabi pa niya dito, bakit ba ako pinanganak? No, sabi ni Jeremiah, bakit ba ako pinanganak? Para makita yung trahedya na ito, no? Para maranasan at maramdaman ang kalungkutan na ito at para mabuhay sa gitna ng kahihiyan. No? Napasabi sa Jeremiah ng ganyan, sa Jeremiah 20:18, mga kapatid. At dahil sa mga ganitong situation, dahil sa mga ganitong nararanasan niya, mga kapatid, ay naisulat niya ang Book of Lamentation. No? Ano ang Tagalog ng Lamentations? Lamentations. Alam po ba natin? Lamentations. Mga panaghoy. No? Ano ba yung mas mababaw na salita ng panaghoy? Panaghoy. Pagtangis. Malalim pa rin yun. Pero sa pinakamababaw na salita, mga pagdaramdam, mga sobrang matinding emosyon na nararanasan niya. Kaya sulat siya ng sulat tungkol dito, no? At kung babasahin natin yung Lamentations, antindi rin basahin yan, mga kapatid. At si Jeremiah po ang sumulat niyan. Si Prophet Jeremiah. Talagang yung mga sulat niya na ito, kung titingnan natin, Lamentations, chapter 3. Verse 2 to 8. Basahin natin yan, mga kapatid. Lamentations, sa mga panaghoy, chapter 3, verse 2 to 8. Ako'y kanyang pinatnubayan at pinalalakad sa kadiliman at hindi sa liwanag. Tunay na laban sa akin ay kaniyang iginagalaw, ang kanyang kamay na mulit-muli buong araw. Ang aking laman at aking balat
ay pinatanda niya. Kaniyang binali ang aking mga buto. Ako'y kinalaban niya at kinulong ako ng hirap at pagdaramdam. Kaniyang pinatahan ako sa mga madilim na dako, gaya ng nangamatay ng malaon. Kaniyang binakuran ako sa anupat ako'y hindi makalabas. Kaniyang pinabigat ang aking tanikala. Oo, pagka ako'y dumadaing at humihinging tulong, kaniyang pinagsasarhan ang aking daing. Sa verse 17 and 18, ganun pa ang sabi. At iyong inilayo ang aking kaluluwa sa kapayapaan. Ako'y nakalimot ng kaginhawahan. At aking sinabi, ang lakas ko'y nawala at ang aking pag-asa sa Panginoon. No? Grabe ang pangyayari sa buhay ni Jeremiah upang masulat niya yung mga yan. No? Talagang nawalan siya ng pag-asa. At sa dulo nga, sinabi niya, no? Nawalan pa siya ng pag-asa sa Panginoon sa verse 18. No? Talagang lahat tayo ay makakaranas ng ganitong pagkakataon. No? Lahat tayo ay makakaranas at makakaranas nito. Maraming mga example, no? Even si Jonah, no? Kilala natin si Jonah. Si Jonas, no? Kilala natin si Jonah. Siya ay tumakbo sa utos ng Panginoon. Tumakbo si Jonah, no? Patungo sa Nineveh upang malayo sa inuutos ng Panginoon. Ngunit bumalik pa rin siya. At si Job, again, balikan natin si Job. Matindi yung struggle ni Job even when he is faithful at patuloy siya na nagpupuri sa Panginoon. Kahit hindi siya nagkakaroon ng kasalanan, siya ay nakaranas ng matinding dagok sa buhay. No? Lahat tayo. Makakaranas tayo ng kahirapan. Makakaranas tayo ng problema. O maaaring nakaranas na tayo, no? Ngunit salamat sa Panginoon dahil patuloy tayo na nagpupuri. Dahil in reality, di ba? Ganun talaga eh. In reality, no? Merong mga pagkakataon, even when we are serving, no? We feel empty, no? May ganoon talagang pagkakataon, mga kapatid. Kahit tayo ay nagli-lead, no? Kahit tayo ay umaawit sa Panginoon, nagsisimba tayo na linggo-linggo, kahit na tayo ay patuloy na gumagawa ng ganitong mga bagay, kahit na sinusubukan nating maging malakas, no? Nangyayari ito. Ngunit, ang katotohanan nito, mga kapatid, hindi disappointed ang Panginoon kapag tayo ay nanghihina. Hindi disappointed ang Panginoon kapag tayo ay nanghihina. Bagkus, sinasamahan niya tayo sa ating kahinaan. Again, 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Sinasamahan tayo ng Panginoon kapag tayo ay nakakaranas ng kahinaan. Sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. No? Sa ating mga pagluha, sa ating mga kahirapan, sa ating katahimikan, sa ating mga pagdududa, no? Kasama natin ang Panginoon. Sabi mo sa iyong katabi, kasama mo ang Panginoon. Amen. Kasama mo ang Panginoon. So kung ikaw ay nanghihina, kapatid, kung ikaw ay nanghihina, minamahal, no?
tumingin ka sa Panginoon at isurrender mo yan sa Panginoon lahat ng iyong problema, no? You don't have to pretend na okay ka sa harap ng Panginoon para mahalin ka niya, no? Hindi mo kailangang mag-pretend na ikaw ay malakas sa harap ng Panginoon kung talagang ang nararamdaman mo ay nangihina ka, no? Kailangan mong maging totoo sa Panginoon. Again, yung pagiging totoo mo, it invites the spirit of healing, no? Yung healing sa iyong nararamdaman. It connects us to Jesus on a personal level, no? Yung mga struggles natin personally may not be visible sa ibang tao, no? Hindi alam ng ibang tao, ngunit alam 'yan ng Panginoon, no? Alam 'yan ng Panginoon. At hindi mo kailangang iresolba 'yan sa iyong sariling kalakasan lamang, kasama mo ang Panginoon. Again, pag naghihina ka, okay lang 'yan, no? Valid 'yan, no? Valid na tayo ay nanghihina. Kahit na tayo ay Kristiyano, makakaranas tayo niyan. Ngunit, habang tayo ay nag-i-struggle sa kahinaan, tandaan natin, nakasama natin ang Panginoon, always, in all ways, no? Always, in all ways. Kasama natin ang Panginoon. Maaring narinig na natin ito, no? Na God is a way maker, no? God is a way maker. At bakit natin ito masasabi? Dahil yung mga problema natin, yung mess natin, no? Narinig na rin natin ito. Yung mess ay gagawing message ng Panginoon. Yung mga test natin sa ating buhay ay magiging testimony natin o magiging testament ito ng kabutihan na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Yung kalakasan na ibinibigay ng Panginoon sa ating buhay, no? He works in ways that we can't ever imagine, no? Hindi natin alam na gumagalaw na pala ang Panginoon sa background. Talagang tinatahi na pala ng Panginoon kung ano yung dapat nating maranasan, no? Pinaplano na ng Panginoon ang lahat ng mga bagay na makakabuti para sa atin. Jeremiah 29:11, no? So may plano ang Panginoon sa atin at ito ay mabuti, no? At lahat ng mga bagay ay para sa ikabubuti natin, lalo na sa mga tao na nagmamahal sa Panginoon. Amen? Again, lahat tayo ay nakakaranas ng problema, ng struggles, ng kahinaan, ng kawalang kalakasan, at okay lang yan, no? Ngunit patuloy ka at magpatuloy ka sa iyong journey bilang Kristiyano. Pangalawang bagay, ito, isa sa mga importanteng bagay ito, mga kapatid, bilang Kristiyano, bilang nabubuhay bilang Kristiyano, no? Sabi dito sa Galatians chapter 6 verse 2, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo, no? Magpalakasan daw tayong magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Magpalakasan tayo, magtulungan tayo, no? Tingnan mo nga yung mga tao sa paligid mo. Tingin ka sa mga tao sa paligid mo. Yan, mga kasama mo yan, no? Mga kasama mo yan sa journey mo, no? Magkakasama tayo dito sa Church of Smyrna, no? At yung mga ibang mga patuloy na nananampalataya sa nag-iisang Panginoon, no? Sa mga Christian, maaaring ibang sekta, no? Ngunit kung talagang sinasamba naman nila ang Panginoon on personal level, no? At naniniwala at nananampalataya sila sa Panginoon, na ang Panginoon ay kanilang Panginoon at tagapagligtas, kasama mo rin sila, no? Magpalakasan tayo, magtulungan tayo, patuloy tayo na maglingap at makilingap sa ibang mga tao, no? At isa yan sa utos ng Panginoon eh. Tayo daw ay maging asin at ilaw sa mundong ito, no? Maging asin at ilaw tayo
sa mundong ito. Dahil ang mundong ito ay puno ng kadiliman, tayo ay maging ilaw, no? Dahil ang Panginoon ang source natin. And we are called to do so. We are called to serve and to edify each other, na magpalakasan ang bawat isa, no? It can be in a form of sharing the gospel, no? Ibabahagi mo ang salita ng Panginoon. Pinoproklama mo ang kabutihan ng Panginoon sa iyong buhay. Ang kabutihan ng Panginoon sa lahat ng tao. Ang pagmamahal ng Panginoon. And we are called to make disciples of all nations, no? Isa ito sa mga ibinigay ng Panginoon. Kahit tayo ay pagtawanan, kahit tayo ay kutsain, kahit tayo ay iwasan, i-share natin ang salita ng Panginoon dahil kailangan niyang marinig ng mga tao. Kailangang marinig ng mga tao ang salita ng Panginoon, no? Yung totoo at kung ano ang nasusulat. Hindi yung basta lang na sinasabi. Dapat nakabase sa kasulatan, mga kapatid. Hindi yung mga ginagamit yung salita ng Panginoon para sa sariling para yumaman, no? Sa totoo lang, mga kapatid, madaling yumaman kapag nagtayo ka ng religious sect, no? Lalo't higit sa mga tao na kilala bilang ginagamit nila yung ikapu, no? O kaya sasabihin nila, mag-donate ka ng 1,000, no? Maghulog ka dito. Sino may 1,000 dyan? Maghulog kayo dito, no? Pag hinulog mo yan, matutupad yung prayer mo mamaya. Ganon yung iba eh. Ganon, sinasabi nila ganon. Ngunit, kalooban ng Panginoon na sagutin ang iyong panalangin, no? Kung ikaw ay magbibigay ng, bukal sa iyong puso at hindi napipilitan lamang, no? Kaya never tayo na basta-basta nagsasabi na mag-donate ka, maghulog ka. Kahit tayo ay nag-i-struggle, even in the past, no? Yung temple natin ay barong-barong, no? Ginawa sa tagpi-tagping mga yero, no? Ganun yung struggle natin noon. Ngunit sa awa ng Panginoon, andito tayo. Maayos, pag umuulan, medyo may tulo, pero patuloy tayo, no? Rain or shine, patuloy tayo na magpupuri sa Panginoon. Yeah? So, patuloy tayo na mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon and it will help, no? It will show the goodness of God. Ayan. So, malinaw yan sa atin, di ba? Malinaw yan sa atin eh. Ngunit, kailangan din nating tandaan na sometimes, yung most spiritual thing na kaya mong gawin para sa ibang tao ay yung nandyan ka para sa kanila. Malinaw ba yun? Ulitin natin. The most spiritual thing you can do for others is to be there for them. No? Kung may kilala kang nag-i-struggle sa buhay, kung meron kang kilalang nag-i-struggle sa buhay at kilala mo siya, no? Kung hindi siya Kristiyano o Kristiyano siya na nag-i-struggle, no? Ano ba ang dapat nating gawin? Isa sa mga pinakakarapat dapat mong gawin bilang Kristiyano ay maging nandyan ka para sa Kanya. Maging available ka para sa Kanya. No? Not with advice, not with answers, pero talagang kasama mo lamang siya. Nandun yung presensya mo. Kasama mo siya. No? Maraming mga tao, kahit yung mga hindi Kristiyano, ay nahihirapan. Talagang lumalakad sila sa kadiliman ng buhay. Lumalakad sila sa kalungkutan, sa pagdaramdam, sa kahirapan ng buhay, sa burnout, sa galit sa Panginoon, sa galit sa kapwa-tao. Maraming ganyang pagkakataon, mga kapatid. And often, yung pinakakailangan nila ay hindi yung lecture, no? Hindi yung, ako nga eh.
No? Hindi yung mga bagay na hindi natin agad-agad ibabahagi sa kanila ang salita ng Panginoon. Hindi agad-agad na ibigay natin yung Bible verse, no? But you have to be there first, no? Samahan mo muna sila. At kung handa na silang makinig sa iyo, saka mo ibahagi ang salita ng Panginoon to help them, no? To strengthen them. And best example dito mga kapatid is sa John 11, no? Sa John 11 mga kapatid, nang si Lazarus ay mamatay, makikita natin yung perfect example ng karakter ng Panginoong Jesus na kung ano rin yung dapat o kaya nating gawin bilang Kristiyano. Nung mamatay si Lazarus mga kapatid, sa John 11, makikita natin dito na matindi yung kalungkutan ni Marta at ni Maria. Matindi. Sino ba naman ang hindi malulungkot kapag nawalan ng mahal sa buhay? Amen? Lahat tayo ay matindi ang dagok sa buhay niyan, mga kapatid. Matindi ang lungkot na ating mararanasan. At normal yan, no? And in this situation, kilala natin ang Panginoong Jesus bilang isang Panginoon na kayang gumamot, gumagawa ng mga miracles, no? Pinapalakad ang mga lumpo, pinapagaling ang mga may sakit, marami. Pinagaling yung babaeng dinudugo ng ilang taon na. Yung mga bulag, nagkakaroon ng paningin. Yung kakulangan sa pagkain, pinaparami ng Panginoong Jesus yung pagkain. Kilala natin ang Panginoong Jesus bilang isang entity o bilang Panginoon na kayang gumawa ng iba't ibang mga bagay. And in this situation, kilala din siya ni Marta at ni Maria bilang Panginoon, no? Na kayang magpagaling. Ngunit dito mga kapatid, nang dumating siya sa lugar ni Lazarus, nakita niya si Marta at si Maria na matindi ang pagtangis, matindi ang kalungkutan, matindi ang paghihirap at dalamhati na nararanasan. Anong ginawa ng Panginoong Jesus? Sinabi ba niya agad, Marta at Maria, wala ka bang pananampalataya sa akin? Sinabi ba agad yan ni Jesus? No? Kilala nila ang Panginoon na kayang magpagamot, no? Ano ba naman yung buhayin si Lazarus, no? Kung meron silang pananampalataya, sasabihin ng Panginoong Jesus, wala ka bang pananampalataya sa akin? No? Pinagsabihan dapat niya si Marta at si Maria. Ngunit ano ang ginawa ng Panginoong Jesus? Sa verse 35, napakaikli. Ito ang pinakamaikling verse, no? Isa sa pinakamaikling verse sa Bible. Ano ang verse na ito? Tumangis si Jesus. Sa English, Jesus wept. Yan lang yan. Yan lang yung laman ng verse na yan. No? John 11, verse 35. Tumangis si Jesus. Jesus wept. No? Hindi niya pinagsabihan si Marta at Maria. Alam niyang bubuhayin niya ulit si Lazarus. Ngunit in this time, mga kapatid, sinamahan niya si Marta at si Maria na magdalamhati. Sinamahan niya si Marta at si Maria na tumangis. At ganun din dapat tayo sa iba. No? Samahan natin sila sa kanilang paghihirap. Samahan natin sila. Ipaalam natin na nandyan tayo para sa kanila. No? The same as Jesus did for Martha and Maria. Nagdalamhati rin siya sa pangyayari na ito. Tumangis si Jesus. And in the following verse, yung mga Hudyo na naroon upang makipagdalamhati kay Marta at Maria ay talagang nagulat sila sa ginawa
ng Panginoong Jesus. And after that, binuhay ng Panginoon si Lazarus, no? Bago siya gumawa ng miracle, bago niya ipinangalandakan ang kabutihan niya, no? Ang kakayanan ng Panginoon upang magawa ang iba't ibang mga miracle, sinamahan niya muna si Maria at Marta, no? Ganon din dapat tayo, no? O kung tayo yung nakakaranas nito at the moment, tandaan mo na kasama mo ang Panginoon. At kung may kilala ka na kasama, iparamdam mo na kasama mo siya, no? Kasama ka niya at kasama niyo ang Panginoon as you go through this struggle. No, maging gentle bridge tayo para sa kanila. Yung i-connect natin sila sa Panginoon, not in a way na ipinangangalandakan natin sa kanila, no? Nahihirapan sa buhay. Puno ng problema. Hindi ka kasi nagsisimba linggo-linggo eh. Ganun ba yun? Nahihirapan sa buhay, nagdadalamhati, puno ng problema. Hindi ka kasi nagpe-pray eh. Anong gagawin nila? Lalo silang magigilty. Lalo silang mahihirapan na magsimba, no? Sabi kasi nito, magsimba o kaya nagsimba. Parang napipilitan lamang, no? Di ka kasi nagsiserve. Di ka kasi nagbabasa ng Bible. Tama ka naman kung ikaw ay nagsasabi ng ganyan sa ibang tao, no? Pero, sabihin mo yan sa tamang timing, no? Sabihin mo yan sa tamang paraan at sa tamang timing. Although ma-offend mo siya in a way, no? Sabihin mo yan sa tamang panahon. Kahit ang Panginoon ay may tamang panahon sa paggawa ng kanyang mga plano, no? Ganoon din sa mga ganitong pagkakataon. Huwag nating ipingalandakan basta-basta, no? Imbes na matulungan mo siya na lumapit sa Panginoon, parang sinusunog mo pa yung bridge, no? Para makatawid siya, no? Again, tama na i-advise natin yan sa ibang tao. Dahil yan ang utos ng Panginoon, ipaalam natin sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin, no? Upang mas mapalapit sila sa Panginoon. Ngunit, gaya ng Panginoong Jesus, dinamayan muna niya si Marta at si Maria bago niya sabihin o bago niya gawin ang miracle na pagkabuhay na maguli ni Lazarus, no? So, kapag may mga ganyang pagkakataon, tandaan natin na iparamdam natin ang pagmamahal na nagmula sa Panginoon sa kanila, no? At kung ikaw again ang nag-i-struggle sa gantong pagkakataon, tandaan mo na ang kalakasan na nagmula sa Panginoon ay ibinibigay niya sa mga nanghihina, no? Dahil ang kapangyarihan ng Panginoon is made perfect for weakness. Yan. And lastly, mga kapatid, para sa ating lahat, no? Isaiah chapter 40 verse 29 to 31. Siya'y nagbibigay ng lakas sa mahihina at ang walang kapangyarihan ay pinananaganan niya sa kalakasan. Pati ng mga kabinataan ay manlalata at mapapagod, at ang mga binata ay lubos na mga bubuwal. Ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon ay mangagbabagong lakas. Sila ay paiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila ay magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila ay magsisilakad at hindi mga hihina. Yan. We have to rely on God, no? Para sa atin at sa iba. Yan ang pangatlong punto, mga kapatid. Maging dependent tayo sa Panginoon para sa atin at sa iba. Dahil again, ang kalakasan ay nagmumula sa Panginoon. Kapag tayo ay may mga problema, personally,
may mga itinatago tayong problema na tayo lang ang nakakaalam, tandaan natin na mag-depend tayo sa Panginoon. Bakit? Sabi sa 2 Corinthians chapter 1 verse 3 to 4. The God of all comfort, no? Purihin nawa ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng buong kaaliwan, na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian upang ating maaliw ang mga nangasa anumang kapighatian sa pamamagitan ng pag-aliw na inialiw din sa atin ng Diyos. Ano ba tong aliw na ito, mga kapatid? Kaaliwan, comfort sa English, mga kapatid. Sa English, sa NIV, the God of all comfort comforts us in all our troubles so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. So kung ano yung comfort na nagmula sa Panginoon, yun din yung kaya nating maibigay sa ibang mga tao. So patuloy nating puspusin ang ating mga buhay kasama ang Panginoon. Lahat tayo ay may problema. Amen? Lahat tayo ay may struggle. At yung ibang tao na nakakasalamuhan natin, meron din. So, anong dapat mong gawin? Maging mabuti ka. Maging mabait ka. Always choose to be kind to others, no? Kahit dahil hindi natin alam kung ano yung nararanasan nila. Amen? Amen. Isang malakas na palakpakan sa Panginoon. Praise God. Salamat sa Panginoon. Amen. Pwede ba tayo mag-pray? Inaanyahan ko ang lahat na magsitayo. And let us just have a simple prayer, no? Simpleng panalangin lang para sa ating narinig sa oras na ito. Ipikit natin ang ating mga mata, iyukod natin ang ating mga ulo, ibigay natin ang ilang segundo sa Panginoon. Yung magkaroon ka ng oras o ilang segundo lamang na wala kang ibang iniisip kundi ang Panginoon lamang. Nakakausapin mo lamang siya sa oras na ito. Mananalangin ka sa Panginoon sa narinig mo ngayong oras na ito. Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Panginoon, sa kalakasan na patuloy mong ibinibigay sa amin. Lalo tigit, Panginoon, sa mga pagkakataon na kami ay nakakaranas ng problema. Sa mga pagkakataon, Panginoon, na nagpe-pretend kami na kami ay malakas. Sa mga pagkakataon, Panginoon, na ipinapakita namin sa iba na wala kaming problema. Na hindi namin ipinaparamdam sa iba na kami ay may nararanasan din. Na kami ay may problema rin. Na nahihirapan din kami, Lord God, bilang Kristiyano na namumuhay dito sa mundong ito. Panginoon, today I am praying po sa mga tao na nakakarinig o nakarinig ng iyong salita. Na patuloy mo po, Panginoon, na iparanas sa kanila ang iyong pagmamahal. Na patuloy mo pong ipaalam sa kanila na kasama kanila, Panginoon. Lalo tigit sa mga pagkakataon na lugmok po kami sa problema. Lord God, we are praying for strength. We are praying, Lord God, for provisions. We are praying, Lord God, that you blessed everyone here in your name, Lord God, in your presence. All throughout the week, hanggang sa susunod na linggo, Panginoon, mamutawi nawa sa aming mga puso na hindi namin mahanap ang kalakasan sa mga bagay na nasa mundong ito. Ngunit ang kalakasan,
Panginoon, na kayang kaharapin ang lahat ng problema, na kayang kaharapin ang lahat ng paghihirap sa mundong ito, ay ang lakas na nagmula sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. At kung ano man po, Panginoon, ang mga prayers ng bawat isa na naririto, answer them, Lord God, in the most beautiful and perfect time, Lord. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen.